Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng... Kahapon lang siya nag-propose. Kinabukasan, tinawag ako papunta sa ospital. Ang nakita ko doon, hindi ko makakalimutan. Kung kakatapos niyo lang panuorin ang part 1 ng kwento ko, alam niyo na kung paano nagsimula ang lahat. 8 taon kaming magkasama ng fiancé ko. 1 buwan lang ang nakalipas nang siya ay mag-propose sa akin sa pinaka-magical na paraan. At kinabukasan, doon ako pinuntahan sa ospital. Doon ko nakita ang isang sanggol at isang babae. Doon niya inamin sa akin na may anak sila. Sa bahaging ito, ikukwento ko sa inyo ang buong katotohanan. Ang mga detalyeng unti-unti niyang inilabas, isa-isa, habang ako ay nakaupo doon. Gulat, luhaan, hindi makareact. Sabi niya sa akin, walang relasyon sa pagitan nila ng babaeng yon. Nagkataon lang, sabi niya, na noong nag-away kami dati, naalala niyo yung mga pagsubok na dinaanan namin sa loob ng 8 taon? Doon niya tinawagan ang babaeng yon. Kausap lang daw niya dahil may problema siya noon at kailangan niya ng kausap. Nagkataon lang. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi. Pero mga kababayan, sabihin niyo sa akin, may nagkataon lang ba na nagre-resulta sa isang buhay na tao? Sinabi niya sa akin, hindi raw sasali sa relasyon namin yung babae. Yung anak lang, sabi niya. Parang yun na ang sagot sa lahat. Parang kung hihiwalain niya ang bata sa nanay nito, mawawala na rin ang problema. Pero ang pinakasumakit sa akin, ang taga niyang itinago ito. 7 buwan. 7 buwan bago niya ako pinuntahan sa ospital. Alam na niya. 7 buwan siyang natulog sa tabi ko. Nag-usap kami tungkol sa kasal, tungkol sa hinaharap namin. Habang alam niya, sa loob-loob niya, na may isa pang buhay na dala niya, hiwalay sa amin. At hindi lang yon. 5 buwan bago ang proposal. 5 months mga kababayan. Nag-book na siya ng flight para sa ate ko at sa best friend ko. 5 buwan bago niya sinabi sa akin ang totoo. Ginagastusan na niya ang biyahe ng mga taong pinakamamahal ko para lang saksihan ng isang proposal na alam na niyang may kasamang lihim. Kaya ang tanong ko, at baka ito rin ang tanong niyo, bakit? Bakit niya ako pinakasalan kung alam niya lahat ito? Bakit hindi muna niya inayos ang sarili niyang buhay bago siya lumuhod sa harap ng lahat ng taong mahal ko? At bakit? Bakit pa niya isinabay sa panganganak ng bata ang proposal sa akin? Sinabi niya sa akin, ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw pa rin ang gusto kong pakasalan. Pero paano ko sasabihing totoo yon? Kung sa parehong panahon na sinasabi niya yon, may tinatago pa rin siyang katotohanan. Alam niyo, mas lalo pang bumigat ang lahat ng ito dahil sa isa pang bagay. Sa kasalukuyan, dahil sa health situation ko, mahihirapan ako magkaanak. Ito ang isa sa mga bagay na matagal na naming pinag-uusapan bilang couple. Kung ano ang gagawin namin, kung mag-a-adapt kami, kung ano ang path namin. At ngayon, siya, nakasama ko sa lahat ng usaping yon.
ay biglang naging ama na sa ibang babae. Habang ako, dito, patuloy na nakikipaglaban sa sarili kong katawan, sa sarili kong kalusugan, dahil lang gustong-gusto kong magkaroon ng sariling pamilya kasama siya. Kung meron mang bagay na pinakamahirap tanggapin sa lahat ng ito, yun yun. Iniwan ko sa kanya ang singsing ng gabing yun. Hindi ko na kinaya. Sinabi ko sa kanya, hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. At ang sagot niya, willing akong maghintay. Willing siyang maghintay. Pero mga kababayan, hindi ba ironic? Siya na dapat ang naghintay. Siya na dapat ang unang nagsabi ng totoo. Na yun ang gusto niya. Ako naman ang maghintay. Maghintay hanggang sa ma-process ko ang lahat ng ito. Habang siya, tuloy-tuloy na ang buhay. May anak na siyang kayakap. Gabi-gabi pag uwi ko, yon ang laman ng isip ko. Kung tama bang ipagpatuloy ang kasal? Kung ano ang magiging buhay namin kung magpapatuloy kami? Habang alam kong may isang bata roon, lumalaki, nakalahati siya. Naisip ko rin na yon habang bata pa ang anak niya, siguro madali pa ang co-parenting nila. Pero paano na lang paglaki ng bata? Paano kung tumanda na ang anak niya at magtanong, bakit hindi kasama ang tatay ko? Paano kung hilingin ng bata na mas maraming oras kasama ang ama nito? At syempre, paano ang nanay ng bata? Sinabi niyang co-parenting lang ang meron sa kanila ngayon. Pero totoo bang co-parenting lang habang buhay? O may posibilidad, kahit paano, kahit paunti-unti, na humingi rin siya ng mas malaking espasyo sa buhay niya? Sa buhay namin? Ito ang mga tanong na hindi ko masagot na yon. At marahil, hindi rin sila masasagot ni fiancé ko. Kasi ang totoo, walang sinuman sa atin ang may kapangyarihang tiyakin ang hinaharap. Alam ko, marami sa inyo ang may opinion dito. Baka sasabihin nyo, iwan mo na siya. Baka sasabihin din ng iba, 8 taon nyo, bigyan mo pa ng chance. Pareho akong naririnig ang mga boses na yon sa isip ko, araw-araw. Pero ito ang totoo. Hindi ko pa alam ang sagot. Ang alam ko lang, hindi ako pwedeng magmadali. Dahil kung may isang natutunan ako sa lahat ng ito yun, ang pagmamahal. Kahit kaano man kalalim, kahit kaano man katagal, ay hindi sapat na dahilan para tanggapin ang lahat ng walang tanong. Kaya sa ngayon, hinahayaan ko munang dumaloy ang oras. Hinahayaan kong mapagaling muna ang sarili ko. At kapag dumating ang panahon na handa na akong magdesisyon, desisyon yon na hindi ako magsisisi kahit anong resulta. Salamat sa pakikinig ninyo sa kwento ko, mula umpisa hanggang dito. Kung meron kayong maibibigay na payo, o kung nakaranas din kayo ng katulad nito, mag-comment po kayo sa baba. Minsan, ang pinakamalaking lakas na kailangan natin nagmumula sa mga taong nakinig, nakarelate, at nagbahagi ng sariling karanasan. Salamat po at hanggang sa muli.